Nabasa mo na ba ang Biblia at naitanong sa sarili mo, sino nga ba talaga ang mga Hebreo? Ano ang kaibahan ng isang Israelita sa isang Hudyo? Pareho ba sila o magkaibang katawagan ito? Madalas lumitaw ang mga pangalang ito sa kasulatan. Minsan parang pareho ang kahulugan, pero sa ibang pagkakataon, malinaw na magkaiba sila. At sa panahon ngayon, maraming mananampalataya ang hindi sigurado kung paano sila nagkakaiba. Sa video na ito, susuriin natin ang Biblia upang tuklasin ang tunay na kahulugan sa likod ng tatlong pangkat na ito. Sa pagtatapos, mauunawaan mo kung paano inilalarawan ng Biblia ang bawat isa sa kanila at kung bakit mahalaga ito sa iyong pananampalataya ngayon. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 8, talata 32, kapag nalaman ninyo ang katotohanan, palalayain kayo ng katotohanan. Kaya huwag kang aalis, lalakbayin natin ang isang kwento na nagsimula kay Abraham, dumaan sa bansang Israel at nagtapos sa mga Hudyo noong panahon ng Bagong Tipan. Magsimula tayo sa unang tanong, sino ang mga Hebreo? Ang pinakaunang pagbanggit ng salitang Hebreo sa Biblia ay makikita sa Genesis 14:13. Isang tao ang nakatakas at nagbalita kay Abram na Hebreo. Mahalaga ito. Sa dami ng pwedeng itawag, gaya ng pastol, manlalakbay o lingkod ng Diyos, tinawag siyang Abram na Hebreo. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng Hebreo? Ang salitang ito ay mula sa orihinal na salitang Hebreo na Ivri na tumutukoy sa isang taong tumawid o lumampas. Ayon sa mga eksperto sa wikang biblikal, ito ay konektado sa pandiwang abar na nangangahulugang tumawid o dumaan. Kaya bakit tinawag si Abraham na Hebreo? Dahil nang tawagin siya ng Diyos na lisanin ng Ur ng mga Kaldeo at kalaunan ang Haran, tumawid siya sa malaking ilog ang Euphrates at pumasok sa Canaan. Mababasa ito sa Genesis 12:1-5. Pero hindi lang ito tungkol sa heograpiya. May mas malalim na kahulugan ang pagtawid na ito. Hindi lang siya lumipat ng lugar, tumalikod siya sa pagsamba sa maraming Diyos at sinimulang sundin ang iisang tunay na Diyos. Iniwan niya ang dating buhay para sa isang bagong hinaharap mula sa lumang pagkakakilanlan tungo sa pagiging ninuno ng maraming bansa. Kaya tuwing maririnig natin ang Abram na Hebreo, isipin natin ang isang taong iniwan ang lahat ng pamilyar at nagsimulang lumakad kasama ang Diyos. At hindi natapos ang titulong ito kay Abraham. Si Jose, habang nakakulong sa Ehipto, ay nagsabi sa tagapagdala ng kopa ni Paraon sa Genesis 40:15, ako'y kinuha mula sa lupa ng mga Hebreo. Kahit malayo sa tahanan, kinikilala pa rin niya ang pinagmulan niya. Sa Exodo 1:15-16, nang nag-utos si Paraon na patayin ang mga sanggol na lalaki, ang sabi sa teksto, nangusap ang hari ng Ehipto sa mga babaeng tumutulong sa mga ina ng mga Hebreo. Ipinapakita nito na kahit ang mga Ehipsyo ay alam na ang mga inapo ni Abraham ay tinatawag na mga Hebreo. Sa maraming bahagi ng Lumang Tipan, ang Hebreo ay karaniwang tawag ng mga banyaga sa kanila, mga Ehipsyo, Filisteo at iba pa. Kahit sa Isaias 14, Kabanata 11, nang makita ng mga Filisteo ang mga Israelitang sundalo na lumalabas sa kanilang taguan, sinabi nila, tingnan ninyo, ang mga Hebreo ay lumalabas mula sa mga yungib na pinagtataguan nila. Para sa ibang mga bansa, ang salitang Hebreo ay isang tatak. Ipinapakita nito na ang mga taong ito ay kakaiba, sumusunod sa isang Diyos at may ibang paraan ng pamumuhay. Kaya sa simula, ang salitang Hebreo ay hindi lang tungkol sa lahi. Ito ay tungkol sa ugnayan sa Diyos. Ipinapakita nito ang pagkakakilanlan ni Abraham bilang isang taong pinili ng Diyos. Tinawag mula sa dating buhay at dinala sa isang tipan. Ngayon, ituloy natin ang kwento ng mga taong pinili ng Diyos.
Ang apo ni Abraham na si Jacob ay nakaranas ng isa sa pinakamakapangyarihang tagpo sa Biblia. Sa Genesis 32:28, matapos niyang makipagbunubuong gabi sa isang mensaherong mula sa langit, sinabi sa kanya, "Hindi na Jacob ang itatawag sa iyo. Mula ngayon, ang pangalan mo ay Israel, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa tao, at nagtagumpay ka." Binago ng tagpong iyon ang lahat. Binigyan siya ng bagong pangalan, Israel. Simula noon, ang 12 anak niya ang naging mga ninuno ng 12 lipi ng Israel. Doon nagmula ang pangalang Israelita. Ang mga anak ni Jacob, Reuben, Simeon, Levi, Juda, Isakar, Zabulon, Jose, Benjamin, Dan, Neftali, Gad at Aser ang naging pinuno ng mga liping ito. Sa Exodo 1:7, mababasa natin, ang mga anak ng Israel ay dumami, lumakas at napuno ang buong lupain. Ang nagsimula sa isang pamilya ay naging isang buong bansa. Nang makipag-usap ang Diyos kay Moises mula sa nagniningas na punong kahoy, ipinakilala niya ang sarili bilang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Ipinapakita niyang patuloy siyang nauugnay sa mga inapo nila, ang mga Israelita. Sa aklat ni Moises at sa mga aklat ni Josue, mga hukom, Samuel at mga hari, ang mga taong pinili ng Diyos ay tinatawag na mga Israelita o mga anak ni Israel. Sila ang bayan na iniligtas ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ginabayan sa ilang at dinala sa lupang ipinangako. Sa Deuteronomio 7:6, sinabi ng Diyos sa kanila, "Kayo ay banal para sa akin. Sa lahat ng bansa sa lupa, pinili ko kayo bilang aking mahalagang bayan." Ang pagiging Israelita ay hindi lang tungkol sa pinagmulan, ito ay pagiging bahagi ng isang bansang itinalaga para sa layunin ng Diyos. Ngunit dumating ang pagbabago. Matapos mamatay si Haring Solomon, nahati sa dalawa ang kaharian ng Israel. Ang hilagang bahagi ay tinawag pa ring Israel at binubuo ng 10 lipi. Ang timog na bahagi ay tinawag na Juda, na kinabibilangan ng mga lipi ni Juda at Benjamin, kasama ang maraming Levita na nanatili malapit sa templo. Ang kahariang hilaga ay mabilis na lumihis sa Diyos. Gumawa sila ng mga gintong guya bilang Diyos-Diyosan at tumigil sa pagsamba sa templo sa Jerusalem. Paulit-ulit silang pinaalalahanan ni Elias, Hoseas at Amos na magsisi, pero hindi sila nakinig. Sa huli, dumating ang hatol ng Diyos. Sa 15 taon ng paghahari ni Hoseas, sinakop ng hari ng Assyria ang Samaria. Dinala niya ang mga Israelita sa Assyria at ikinalat sila sa Hala, sa Ilog Habor at sa mga lungsod ng mga Medo. Nangyari ito noong 722 BC. Dinala ng mga Asiryo ang 10 lipi at hindi na sila bumalik bilang isang nagkakaisang bayan. Mula noon, tinawag silang nawawalang 10 lipi ng Israel. Ang natira na lang ay ang kaharian ng Huda. Ang kabisera nito ay Jerusalem at naroon pa rin ang templo bilang sentro ng pagsamba. Bagamat nagkasala rin ang Huda, pinili ng Diyos na panatilihin sila alang-alang sa pangakong ibinigay niya kay David. Sa 2 Hari, talata 11, mababasa, "Ngunit hindi winakasan ng Panginoon ang Huda, alang-alang sa kanyang lingkod na si David. Nangako siya na laging magliliwanag ang ilaw para sa kanya at sa kanyang mga anak." Mula sa bansang ito nagmula ang susunod na katawagang ginagamit sa Biblia, ang mga Hudyo. Sino nga ba ang mga Hudyo? Ito ang ikatlong pangunahing pangalan na ginagamit sa Biblia para sa mga tao ng Diyos. Ang salitang Hudyo ay mula sa pangalang Huda, isa sa 12 anak ni Jacob. Ang kanyang lipi ay naging isa sa mga pinakamaimpluwensya. Sa Genesis 49:10, habang pinagpapala ni Jacob ang kanyang mga anak, sinabi niya tungkol kay Juda, "Ang pamumuno ay mananatili sa lahi ni Juda at magmumula sa kanya ang mga pinuno, hanggang sa dumating ang tunay na may karapatan at pararangalan siya ng mga bansa.
Mula sa liping ito nagmula ang mga hari, sina David, Solomon at sa kalaunan si Jesus na tagapagligtas. Nang mahati ang kaharian matapos si Solomon, ang tribo ni Juda ang bumuo ng puso ng kaharian sa timog. Kasama nila ang tribo ni Benjamin at maraming Levita. Nang wasakin ng mga Asiryo ang kaharian sa Hilaga noong 722 BC, tanging ang Huda na lang ang natira. Sa paglipas ng panahon, tinawag ang mga taong ito bilang mga Yehudim o mga Hudyo. Nang salakayin ng Babilonya ang Huda, naging mabigat ang kapalit. Sa ika-25, talata 11, nakasaad, kinuha ni Nebuzaradan ang pinuno ng mga bantay, ang mga natitirang tao sa lungsod, pati ang mga sumama sa mga Babilonyo, at ang nalalabi pang populasyon. Ngunit kahit nawala sila sa kanilang lupa, hindi nawala ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi na sila tinatawag na Israelita. Mula noon, mas kilala na sila bilang mga Hudyo. Sa panahon ng pagkatapon sa Babilonya, naging pangkaraniwan na ang pangalang ito para sa mga taong patuloy na sumusunod sa tipan. Sa Ezra 4:12, isang liham ang ipinadala sa hari ng Persya. Ipinaalam namin sa hari, ang mga Hudyo na nanggaling sa inyo ay bumalik na sa Jerusalem. Itinatayo nilang muli ang mapanghimagsik at mapanganib na lungsod. Pansinin, ang ginamit na tawag ay mga Hudyo, hindi mga Israelita. Makikita rin natin ito ng malinaw sa aklat ni Esther na naganap sa loob ng Imperyong Persa. Paulit-ulit, ang mga tao ng Diyos ay tinatawag na mga Hudyo. Sa Esther 2:5, mababasa natin, sa kuta ng Susa ay may isang Hudyo na nagngangalang Mordecai, anak ni Jair, anak ni Simei, anak ni Kis, mula sa lipi ni Benjamin. Napansin mo ba ang mahalagang detalye? Si Mordecai ay mula sa lipi ni Benjamin, ngunit tinawag pa rin siyang Hudyo. Ipinapahiwatig nito ang isang mahalagang katotohanan. Sa panahong iyon, ang salitang Hudyo ay tumutukoy sa sinumang kabilang sa mga taong may tipan sa Diyos mula sa kaharian sa timog. Hindi na ito limitado sa mga inapo ni Huda lamang. Pagdating natin sa bagong tipan, ang Hudyo ang naging karaniwang tawag sa mga tao ng Diyos. Nang dumating ang mga pantas mula sa silangan upang hanapin si Jesus, nagtanong sila gaya ng mababasa sa Mateo 2:2. Nasaan ang batang isinilang upang maging hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at kami naparito upang siya'y sambahin. Sa panahon ng paglilitis kay Jesus, diretsahang tinanong siya ni Pilato. Sa Juan 18:33, tinanong niya, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? At nang ipako si Jesus sa krus, ang karatulang inilagay sa kanyang ulunan ay nagsabing, ayon sa Mateo 27:37, ito si Jesus ang hari ng mga Hudyo. Mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan, kinilala si Jesus bilang isang Hudyo, ang inapo ni David at ang leon mula sa lipi ni Huda. Ginamit din ng Apostol Pablo ang iba't ibang pangalan ng bayan ng Diyos sa kanyang mga sulat. Sa Roma, Kabanata 11, Talata 1, sumulat siya, itinakwil na ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hinding-hindi. Ako mismo ay isang Israelita, inapo ni Abraham mula sa lipi ni Benjamin. Si Pablo ay Hudyo ayon sa kultura at pinagmulan. Sinunod niya ang mga kaugalian ng mga tao ni Huda. Siya rin ay isang Israelita na may ugat mula kay Jacob. At isa rin siyang Hebreo, bahagi ng sinaunang pamilyang may tipan na nagsimula kay Abraham. Sa Filipos 3:5, inilarawan niya ang sarili. Tuli ako sa 8 araw. Ako'y mula sa bayan ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin. Isa akong Hebreo na isinilang sa mga Hebreo. Ayon sa kautusan, ako ay isang Pariseo. Sa pagkakakilanlan ni Pablo, nakikita natin kung paanong ang tatlong katawagan, Hebreo, Israelita at Hudyo, ay nagkakaisa sa isang tao. Bawat pangalan ay bahagi ng mas malawak na kwento.
Ngayon na tiningnan na natin ang tatlo, pagsamahin natin ang mga ito upang maunawaan kung paano sila magkakaugnay sa mas malaking plano ng Diyos. Ang salitang Hebreo ay bumabalik sa pinagmulan kay Abraham. Sa Henesis 14:13 mababasa natin, may isang nakatakas at ibinalita kay Abram na Hebreo. Ang katawagang Hebreo ang unang pagkakakilanlan sa mga piniling tao ng Diyos. Ipinapakita nito si Abraham bilang taong tumalikod sa mga huwad na Diyos, sa kanyang pamilya at sa kanyang lupain upang sundin ang tunay na Diyos. Ang Hebreo ang pundasyon. Ito ang pinakalawak sa tatlong katawagan. Bawat anak ni Abraham sa pamamagitan ni Isaac at Jacob ay Hebreo, pero kasama rin dito ang iba pang mga inapo ni Abraham, gaya ni Ismael at Esau. Kaya bagamat lahat ng Israelita ay Hebreo, hindi lahat ng Hebreo ay Israelita. Dito pumapasok ang salitang Israelita na mas tiyak. Tumutukoy ito lamang sa mga inapo ni Jacob na pinalitan ng Diyos ang pangalan at naging Israel matapos siyang makipagbuno sa kanya. Ang pagbabagong ito ay nakatala sa Genesis 32, talata 28. Sa Exodo 3:15, nangusap ang Diyos mula sa nagniningas na punong kahoy at sinabi, "Ako ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. Ito ang pangalan ko magpakailanman. Sa ganitong paraan ako maalala sa lahat ng panahon." Mula sa 12 anak ni Jacob ay nagmula ang 12 lipi ng Israel. Kaya ang isang Israelita ay hindi lang Hebreo, sila ay bahagi ng natatanging grupo na itinangi sa tipan ng Diyos. Ngunit nang mahati ang kaharian at ang mga lipi sa hilaga ay binihag ng Assyria gaya ng mababasa sa 2 Hari 17, unti-unting nawala ang salitang Israelita sa pang-araw-araw na pananalita, kahit na natili itong mahalagang tawag ayon sa angkan. Ang pangalang Hudyo ang pinakamalinaw at pinakatuon sa lahat. Direkta itong nagmula sa Juda, ang pangunahing lipi ng kaharian sa Timog. Matapos sakupin at ikalat ang mga tribo sa hilaga, ang mga natira ay karamihang mula sa Huda, kasama ang Benjamin at mga Levita. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ng ito ay tinawag na lang sa iisang pangalan, mga Hudyo. Ang mga tribo ni Benjamin at Levi, kasama si Juda, ang siyang kumatawan sa mga taong may tipan sa Diyos. At habang lumilipas ang mga taon, sinumang nanirahan sa rehiyon ng Judea, maging sila man ay mula sa alin sa 3 liping iyon, ay tinawag na Hudyo o Yehudim. Makikita natin ito ng malinaw sa Ezra 4:12, kung saan may liham na ipinadala sa hari. Ipinaalam po namin sa hari, ang mga Hudyo na nanggaling sa inyong lupain ay dumating sa Jerusalem. Itinatayo nilang muli ang mapaghimagsik at mapanganib na lungsod. Pagdating natin sa bagong tipan, ang Hudyo na ang karaniwang tawag sa mga tao ng Diyos. Kaya naman, nang ipako si Jesus sa krus, ang karatula sa kanyang ulunan ay ayon kay Mateo 27:37, ito si Jesus, hari ng mga Hudyo. Kaya paanong magkakaugnay ang 3 pangalang ito, Hebreo, Israelita at Hudyo? Bawat Hudyo ay Israelita dahil sila ay mula sa angkan ni Jacob, at bawat Israelita ay Hebreo dahil lahat sila ay inapo ni Abraham na unang tinawag na Hebreo. Ngunit may mahahalagang kaibahan na dapat maunawaan. Hindi lahat ng Hebreo ay Israelita. May iba pang mga anak si Abraham, gaya nina Ismael, Midian at Esau. Sila ay Hebreo ayon sa lahi, pero hindi sila bahagi ng bansang Israel, at hindi rin lahat ng Israelita ay Hudyo. Ang mga tao mula sa hilagang tribo ay mga Israelita, ngunit hindi sila kailanman tinawag na Hudyo. Ang pangalang ito ay dumating kalaunan at tumukoy lamang sa mga tao mula sa kaharian ng Huda. Ang mga pangalang ito ay hindi nagkakansela sa isa't isa. Bawat isa ay nagbibigay diin sa magkakaibang bahagi ng kasaysayan.
Ang Hebreo ay nagsasabi kung saan nagsimula ang lahat kay Abraham, ang taong tumawid patungo sa buhay ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ang Israelita ay tumutukoy sa bansang binuo ng Diyos sa pamamagitan ni Jacob at ng kanyang 12 anak, isang bansang tinawag upang maging banal. At ang Hudyo ay sumasagisag sa natirang bahagi ng bayan ng Diyos pagkatapos ng pagkatapon ang mga taong nagpatuloy at mula sa kanila nagmula ang Mesiyas. Bawat pagkakakilanlan ay nagpapakita kung paanong tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako sa bawat henerasyon mula kay Abraham, patungo kay Jacob, kay Juda at sa huli kay Jesus. Sinasabi sa pahayag 5:5, "Tingnan mo, ang leon mula sa lipi ni Juda, ang mula sa angkan ni David ay nagtagumpay. Siya ang karapat-dapat na magbukas ng balumbon at magsira ng mga tatak nito." Ang leon mula sa Juda, si Jesus, ang kaganapan ng bawat pangalan at bawat pangako. Ngunit marahil ay tinatanong mo, ano ang kahulugan nito para sa akin ngayon? Bakit mahalagang maunawaan ang kaibahan ng mga Hebreo, Israelita at Hudyo? Sapagkat may mahalagang mensahe ang Biblia, ang pagiging kabilang sa Diyos ay hindi kailanman tungkol lamang sa lahi o pinagmulan. Palaging tungkol ito sa tipan, sa kalagayan ng puso. Maliwanag ang paliwanag ni Pablo sa Roma 2:28 hanggang 29. Ang pagiging Hudyo ay hindi tungkol sa panlabas na anyo. Ang tunay na pagkakakilanlan ay hindi nakabatay sa mga ritual o anyo. Ang tunay na Hudyo ay yaong sa kalooban, ang taong binago ng Espiritu, hindi lamang ng titik ng batas. Ang ganitong tao ang pinupuri ng Diyos, hindi ng tao. Nakita mo ba, para sa Diyos, ang pagiging bahagi ng kanyang bayan ay higit pa sa dugo o tradisyon. Ang mahalaga ay ang puso, ang pagiging itinalaga para sa kanya mula sa loob. Kaya habang si Abraham ang nagbigay sa atin ng pagkakakilanlan bilang Hebreo, si Jacob ang nagbigay ng pangalang Israelita at si Juda ang nag-iwan ng pamana bilang Hudyo. Kay Jesus may mas dakilang bagay. Sa pamamagitan ni Kristo, pinag-isa ng Diyos ang mga Hudyo at mga Hentil bilang isang pamilya ng pananampalataya, isang bagong nilalang na pinagkaisa hindi sa dugo kundi sa biyaya. Sa Galatia 3:28 hanggang 29, sumulat si Pablo, "Wala nang pagkakaiba sa Hudyo at Griego, alipin o malaya, lalaki o babae. Kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo ay kay Kristo, kayo rin ay mga inapo ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako." Ibig sabihin nito, kung ikaw ay kay Kristo, bahagi ka ng parehong mga pangakong ibinigay ng Diyos kay Abraham. Kabilang ka sa pamilya ni Abraham, hindi dahil sa pisikal na pinagmulan, kundi dahil sa iyong pananampalataya. Sabi sa Roma 4:16, ang pangako ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya upang ito'y makamit sa pamamagitan ng biyaya. Sa ganoong paraan, ang pangako ay tiyak hindi lamang sa mga nasa ilalim ng batas, kundi sa mga may pananampalataya ni Abraham na siyang espiritual na ama nating lahat. Ano ang kahulugan nito sa atin ngayon? Ibig sabihin, ang parehong mga pagpapalang ibinigay ng Diyos kay Abraham, kay Israel at sa mga Hudyo ay ngayon ay bukas para sa lahat ng nagtitiwala kay Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo, tinatanggap natin ang pagpapala ng pagiging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya gaya ni Abraham. Genesis 15:6, Roma 4:3. Nagiging bayan din tayo ng Diyos tulad ng inilalarawan sa Deuteronomio 7:6. Tinatanggap natin ang pangako ng walang hanggang pamana ayon sa Hebreo 9:15. At ang lahat ng ito ay para sa mga naniniwala, anumang pinagmulan o kalagayan sa buhay. Kaya naman sinabi ni Pablo sa Roma 10:6, hindi lahat ng inapo ni Israel ay tunay na kabilang sa Israel.
Sa madaling salita, ang pagsilang sa angkan ni Jacob ay hindi automatikong nagbibigay ng lugar sa tunay na bayan ng Diyos. Ang tunay na bayan ng Diyos ay palaging itinatakda ng pananampalataya, hindi lang ng lahi. At sa pamamagitan ni Jesus, ikaw at ako ay ngayon ay kabilang na sa parehong pamilyang may tipan. Sabi sa Efeso 2:11, kayo ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bayan, kundi kayo'y mga kababayan ng mga banal at kabilang sa sambahayan ng Diyos. Bakit mahalaga ang lahat ng ito? Dahil ipinapaalala nito sa atin ang dalawang makapangyarihang katotohanan. Una, ang Diyos ay lubos na tapat. Tinupad niya ang kanyang salita sa bawat henerasyon, mula sa panahon ng mga Hebreo, sa mga Israelita at sa mga Hudyo, kahit pa sa mga panahong sila'y naitaboy at ikinalat. At ang lahat ng ito ay patungo sa isang layunin, ang pagdating ni Jesus, ang leon mula sa lipi ni Huda. Pangalawa, ipinapakita nito sa atin na ang pananampalataya ang tunay na batayan ng ating ugnayan sa Diyos. Hindi mo kailangang ipanganak sa linya ni Abraham ayon sa laman. Ang mahalaga ay ang muling kapanganakan sa Espiritu sa pamamagitan ni Jesus. Ito mismo ang sinabi ni Jesus kay Nicodemo sa Juan 3:3. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang iyong pagkakakilanlan sa paningin ng Diyos ay hindi nakabatay sa lahi o angkan. Ito ay tungkol sa kung ang iyong puso ay binago na kay Kristo. Sa huli, lahat ng pangalang ito, Hebreo, Israelita, Hudyo, ay patungo sa iisang tao, si Jesus. Siya ang katuparan ng bawat bahagi ng plano ng Diyos. Bawat pangakong binigkas sa lumang tipan ay natutupad sa Kanya. Siya ang nasa sentro ng lahat. Bilang isang Hebreo, si Jesus ang katuparan ng tipan ng Diyos kay Abraham. Sabi sa Galatia 3:16, ang mga pangako ay ibinigay kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinabing sa mga supling na parang marami, kundi sa kanyang supling na si Kristo. Si Jesus ang ipinangakong supling, ang siyang pagpapalain ang buong mundo sa pamamagitan niya. Nang tumawid si Abraham sa pananampalataya, inihahanda na niya ang daan para kay Kristo, na magbubukas ng daan para sa lahat na tumawid mula sa kamatayan patungo sa buhay. Bilang isang Israelita, si Jesus, ang tunay na anak ni Jacob, ang siyang tumanggap ng lahat ng pangakong ibinigay ng Diyos sa Israel. Sa Mateo 2:6, mababasa natin ang hula mula kay Propetang Mikas. Ngunit ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakamaliit sa mga pinuno ng Huda, sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang pinunong magpapastol sa aking bayan, ang Israel. Ang pinunong yon ay si Jesus, ang mabuting pastol. Siya ang tapat na Israelita na sumunod sa Diyos ng perpekto sa lahat ng bagay, sa halip na lumihis gaya ng bansang Israel. Habang ang Israel ay nagpagalagala sa ilang, si Jesus ay tumalima sa kalooban ng Ama ng walang pagkukulang. Habang ang Israel ay naligaw at naghimagsik, si Jesus ay tinupad ang bawat bahagi ng kautusan at ng mga propeta. Sa Kanya natupad ang lahat ng pangakong ibinigay sa Israel. Tulad ng sinasabi sa 2 Korinto 1:20, ang lahat ng pangako ng Diyos ay oo sa pamamagitan ni Kristo. Bilang isang Hudyo, si Jesus ay may karapatang umupo sa trono ni Huda. Sa pahayag 5:5, malinaw na ipinahayag, tingnan mo ang leon mula sa lipi ni Huda, inapo ni David, ay nagtagumpay. Siya ang karapat-dapat na magbukas ng balumbon at magsira ng mga tatak nito. Siya ang hari ng mga Hudyo, ang anak ni David, ang matagal nang inaasahang Mesyas ng Israel. Hindi nawala kailanman ang pamumuno mula sa lipi ni Juda hanggang dumating ang ipinangako, ang Shiloh. Ang hula sa Genesis 49:10 ay natupad kay Kristo.
Ang setro ay hindi mapapawi mula sa Huda, ni ang tungkod ng pamumuno mula sa pagitan ng kanyang mga paa hanggang dumating ang siyang may karapatang humawak nito. Kahit sa kanyang pagkakapako sa krus, ang katotohanan ay ipinahayag para sa lahat. Ayon sa Juan 11:11, ipinautos ni Pilato na isulat sa karatula, "Si Jesus ng Nazaret, hari ng mga Hudyo." Sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, sinira ni Jesus ang lahat ng hadlang na naghihiwalay sa atin. Hindi na tayo mga dayuhan. Sabi sa Efeso 2:11, kayo ngayon ay hindi na mga dayuhan o banyaga, kundi kayo'y mga mamamayan na kasama ng bayan ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Sa pamamagitan ni Jesus, tinatanggap natin ang mga pagpapala ng mga Hebreo, ang mga pangakong ibinigay sa mga Israelita at ang pag-asang dinala ng mga Hudyo. Pinag-isa niya tayong lahat, anuman ang ating pinagmulan, bilang iisang pamilya ng pananampalataya. Kaya ano ang natutunan natin ngayon? Ang mga Hebreo, ang pamilyang puno ng pananampalataya na nagsimula kay Abraham, ang lalaking tumawid patungo sa isang bagong buhay kasama ang Diyos. Ang mga Israelita, ang bansang may tipan na nagmula kay Jacob, na hinubog bilang 12 lipi at pinili upang mamuhay bilang bayan ng Diyos. Ang mga Hudyo ay ang mga mula sa lipi ni Huda na nanatiling matatag sa kabila ng pagkatapon at pagsubok, at mula sa kanila dumating ang Mesyas. At sa pamamagitan ni Jesus, ang dakilang Hebreo, ang perpektong Israelita at ang leon mula sa Huda. Tayong lahat ay tinanggap sa parehong pangako ng tipan. Sabi sa Galatia 4:28, ngayon tayo mga kapatid ay tulad ni Isaac, mga anak ng pangako. Kung naliwanagan ka sa mensaheng ito, huwag mong itago sa iyong sarili. I-like mo ang video para mas marami pa ang makarinig ng pagtuturong ito. Mag-subscribe ka para hindi ka mahuli sa ating lingguhang aral mula sa Biblia. At sa comment section isulat mo, ako ay binhi ni Abraham sa pamamagitan ni Kristo. Hanggang sa muli, naway pagpalain ka ng Panginoon at ingatan habang ikaw ay lumalakad sa kanyang katotohanan. Shalom.